Day 4 na ng free agency, hanggang ngayon wala pa ring malinaw na team ang pwedeng pagbagsakan ng Warriors dito kay Kuminga. Ang Miami Heat ang unang team na nagpakita ng interest dito, pero pagpasok ng offseason, biglang hindi na nagparamdam yung mga to. Nauna pang pumirma ng contract tuloy itong si Duncan Robinson. Isa yan sa dahilan kung bakit hindi na rin pinursige ng Heat na makuha itong si Kuminga sa Warriors, dahil nawalan ng salary matching asset ang Heat since nang maging unrestricted free agent itong si Duncan Robinson. Napipigilan pa ang Heat na magbitaw ng multiple rotation players para sa isang young prospect tulad ni Kuminga, dahil nga mananatili sa trade asset nila at flexibility pa rin ang posibleng high impact target tulad nitong si Giannis sa trade. Yan yung isa sa inaabangan talaga ng Heat. After na hindi makuha itong si Kevin Durant, may initial interest ang Heat dito kay Kuminga, pero hindi ganun kalalim tulad nga ng superstar na tinatarget nila. Ang Sacramento ngayon yung isa sa mga teams na interesado pa rin para makuha itong si Kuminga via sign and trade deal. Malinaw na sinusubukan bumuo ng compelling offer ang Kings para dito kay Kuminga, pero sa report walang balak ang Warriors na ibigay itong si Kuminga dito sa Sacramento Kings. Simple lang, dahil wala nga raw balak ang Warriors na ibigay ang asset player nila na pwedeng maging future star sa ka-rival team nila sa Northern California. Dahil kung tutuusin, ang nasa trade offer ng Kings dyan itong si Malik Monk o Kevin Carter kasama si Dario Saric sa trade. Kaya malinaw na ayaw ibigay ng Warriors itong si Kuminga sa Sacramento Kings, dahil pwedeng mas maging matinding kalaban nila ang Kings dito sa Northern Region. Winave ng Bucks si Lillard para makuha itong si Miles Turner sa Indiana. Ang nakakapagtaka kung bakit binigay mismo ng Indiana sa ka-rival team nila na Bucks itong main center nila. And remember na nagtapat pa yung mga yan sa first round ng playoffs. Si Lillard may natitira pang 113 million sa 2 years contract niya, pero winave siya ng Bucks at kikita na lang to ng 22.5 million per year sa loob ng 5 taon. Napapasok sa maximum na 15% ng cap niya na 23.2 million. Kaya nakuha ng Bucks itong si Turner at may malawag pang kapit ngayon ang Bucks para makakuha ng potential trade. Parte na rin kasi talaga ng Bucks na gumawa ng malaking movement para makapag-retol, lalo na kapag nakakaramdam yung mga to ng pagkadismaya ni Giannis. Nakakuha na sila ng isang starting center sa trade at ngayon nakikita na pupursigihin ng mga to na makakuha at least star player sa trade para nga maging suporta kay Giannis pagdating sa scoring. At ayon mismo kay Brett Siegel ng Clutch Points, may level of interest ang Bucks ngayon kay Andrew Wiggins. Si Wiggins may kontratang 28.2 million para sa 2025 to 26 season at 30.1 million para sa 2027 sa Miami Heat. At itong si Kyle Kuzma, isang possible involved sa trade dahil mas mababang contract ang meron ngayon yan sa Bucks sa halagang 22.4 million at hindi ganong kalayo, kaya kung ibibigay ng Bucks si Kuzma, makakasave ang Heat ng sahod at paniguradong kakailanganin lang magdagdag ng draft asset ang Bucks para sa trade na to para makuha si Wiggins. Ang Bucks ang nagpapakita ngayon ng seryosong interest para kay Andrew Wiggins dahil maaari nga raw itong magbigay ng malaking impact sa scoring at defensive versatility nito sa pagiging wing para maging suporta nga kay Giannis. Possible kasi talaga na sa usapan ng trade itong si Kuzma ang magiging parte dyan para nga maging balanse ang salary at kahit papalo ang Bucks sa hard cap pagkatapos ng trade na to, ito yung sinugal nila dyan dahil mas nakikita talaga nila na mas magiging effective itong si Wiggins kumpara kay Kuzma na hindi naging maganda ang unang season sa kanila.